additional tips. Number one, project and animate your voice. No? When you share a story, when you tell a story sa mga bata about the creation stories, okay, yung sa ano natin, no? Yung sa road trip, dapat po project your voice yung hanggang marinig ka dun sa last row. And animate. Alam niyo po, kapag in-animate natin ang boses natin, it sounds new to their ears, right? Tama ba yun? So if you can animate your voice, come on, can I hear some animation voice? Animated voices. Come on. Yeah, what's up, Dad? Ayan, no? Bugs Bunny yan, di ba? Yeah, what's up, Dad? Di ba? So kung kaya mo i-animate yung boses, Kuya Pochi, I'm gonna tell you all it is. Oh! Kung kaya mo i-animate ang boses mo, do it. Okay? Kasi it sounds new to their ears. So, what else? Number two, keep your presentation moving along. No dead air. No? Keep your presentation moving along. No dead air. Why? Kasi ang hirap po, hindi po magiging maganda kung nagkikwento ka na at nilikha ng Diyos ang langit at ang pagka ganyan tayo, come on, huwag ka magtaka. Ang mga bata, dudugtungan yan, totoo yan, totoo. Ano? Totoo ba yun? Baka mamaya mag-story ka, at nilikha ng Diyos ang langit at ang sasabihin ng mga bata, no dead air. But there was one time, may mga instances na may mental block tayo, right? Yung nangyayari naman talaga, pero maiwasan naman yun. There was one time, meron kami distribution, I joined a distribution sa isang grupo. Then, nag-present siya sa classroom, nag-observe ako. Naku, maya-maya sabi niya, at nilikahan niya sa langit at ang lupa, at nilikahan, tapos sabi niya, maya-maya na mental block, nilapitan niya yung kabady niya, sabi niya, ano pa ba yung nilikha ng Diyos? Sabi ng kabady niya, ikaw. Alam niyo, minsan na ano wala sa isang tao. No? So, no dead air. Next slide, please. Next, number 3, involve the children in your presentation as much as possible. So, as you've seen, I involve their student, no? Halimbawa si ate, no? Involve them. No? Kasi maganda po yung may involvement sila. Number 4. Okay, letter A. Don't just tell the story. Involve the children by asking them questions. As you've heard, I keep on asking questions. Sino yung dalawang tao ito? Saan sila nilagay ng Diyos? Ano ginawa ng serpente or ng serpent or ng ahas? Okay? So, involve them. Even in the road trick. Kasi ang hirap po ng road trick, na ako yung may hawak ng tali, ako din may hawak sa maghahatak. Ano yun? Maganda yung may sariling maghahatak din sa iba, no? Na classmate lalo na. Letter C. Okay, letter C. Next. Ayan. This song and its message have the potential of sticking with the children for a long time to come. Alam niyo po, ang mga bata, by nature, sila po ay masyadong may LSS. Alam niyo yung LSS? Last song syndrome. No? Tayo nga na LSS tayo eh. Pero minsan, an hour lang o wala pa. Pero ang bata, minsan hanggang week pa yan. Umaabot no, na LSS sila. So, don't just sing the book of song to them, but help them understand it and sing along. No? Encourage the children to sing with you. No? Sing along. No? Last. Please. Next slide. Okay. These are views. Ito po yung mga views ng mga bata based on their age level. Wala po yata dyan sa inyong handouts, no? But again, next. Okay, ages 2 to 3 years old, ito po ang views nila. They are capable of understanding that God, number 1, please, read it aloud. Number 1, loves and cares for them. Loves and cares for them. Number 2, made them and the world. Number 3, is a friend with whom they can talk. Pwede nyo pong picturean yan. Sige po, picturean nyo na muna para bago natin puntan tayo. Okay? So, basic po yan sa age level nila, no? 2 to 3 years old. Okay? Next, 4 to 5 years old, capable of understanding that God, number 1, God not only loves them, but He loves their family and
and friends as well. Number 2, God will hear the prayers that is with them at all times. 3, Jesus is the one who died for their sin. Amen. Okay, Jesus is the one. Number 4, God wants them to obey Him by obeying obeying their parents. That is for ages 4 to 5 years old. Next, 6 to 8 years old. God loves the people of the world. Number 2, God is all powerful, all wise, and everywhere present. Number 3, Jesus died and rose again on the cross to provide forgiveness. for the sin of the world. Okay, so 6 to 8 years old. Another one, go. Next. Number 4, Jesus lives in heaven and also in your heart by His Spirit. Then you accept Him as the Lord, personal Savior. Number 5, read it aloud. Jesus, the Son of God, performed wonderful miracles. While on earth, He is still doing so today. So, come on. Ito po yung mga views ng mga bata, no? So, kayo as bilang mga teachers ng Sunday school, this would help us, no? So, bukas, these are all for today, no? Sa ating mong training. Do we have any questions? Do you have any questions before we end up? Kasi we need to, para po makapag-prepare din tayo sa ating kung normally pagka Sabado may mga practices pa eh. No? Sige po, do you have any questions before we end up? Pastor? Do you have any suggestions po For how to follow up? how to follow up. Okay. Sa mga youth po, sa mga grade 7, grade hanggang 12, or even in colleges, no? Kung kayo po ay may mga sports program, you can encourage the students, no? Ano pa? Pwede po kayong kung halimbawa okay, pwede po kayong mag-sports, pwede po kayong halimbawa ay kausapin niyo yung principal muna. Okay? Halimbawa, for this week, nag-distribute kayo. After a week, balikan niyo yung school na yun. After a week or 2 weeks, sasabihin niyo, ma'am, kumusta na po yung mga bata na yun? Kami po yung nagbigay ko ng buko po. Sabi ng teacher or ng principal, sir, they're doing great, pero may mga problema pa rin. Maraming issues sa mga bata eh. Sabihin niyo po ganito, one option. Best option is, you offer yourselves to them. You offer help to them. Sabihin niyo po, ma'am, kami po, since we give the book of hope to these students, we can work hand in hand po sa inyo. We can facilitate students po using the book of hope, the materials itself, in teaching values. So, that's one of the best follow-up, no? Kayo yung magpa-facilitate. We're doing this. Ginagawa po namin, as I mentioned, ginagawa po namin ito ngayon. We're given a time of 45 minutes to public schools, no? So nagtuturo kami sa grade 9, and then by this year, pasukan ulit, magtuturo kami sa lahat na ng levels. So first initiative natin, okay, distribution. Second initiative natin is yung i-volunteer natin sa sarili natin to facilitate the students. Work hand in hand with GMRC, right? Tatatay sila namin work hand in hand with them, no? Using the material, the Book of Hope. Since the Book of Hope has its teacher's manual, use the teacher's manual. Okay? Teacher's manual po natin, hindi po namin prinint lahat na ganito kakapal. Kasi ganito kakapal po yung pag-print yung, lalo na pang high school and college, ganyan po kakapal yan, yung makapal. So what we did is, ginawa po namin QR code. I-scan mo lang siya, tapos lahat ng copy, sandali ko, para makita na po naman. Bukas kasi gagamitin natin, pero sandali, no? Dali lang. Okay. Teacher's manual. Where is the teacher's manual? Okay, dito po. Ayan. Ito po yung teacher's manual. Ito po siya. Okay? For the students, this is their copy, the Book of Hope. This is the teacher's manual. So if you're the facilitator, you're going to use both the book and the teacher's manual. Okay.
So, sabi ko kanina, kung ipiprint namin yung teacher's manual, ganyan po siya kakapal. No? So, this is the teacher's manual. Ang gagawin lang po ninyo, you scan. Scan nyo lang po ito, and then, lahat ng lessons. Tingnan nyo po di ba may topics? In each topic, like for example, self-esteem. Sa self-esteem pa lang, Pastor, whole year round, magagamit mo to. Matuturo natin to. Sa self-esteem pa lang, 4 na subtopics na ang may tuturo mo. With, purpose, objective, activity, nandiyan na po yan. So, for example, self-esteem. Ano yung mga topics niya? Subtopics. Ang topic, main topic is self-esteem, right? Yes. So, pababasa mo sa bata ito. Sa topic may mga text dyan. Okay? So, ano yung mga week 1? Ang week 1 is in God's eyes. Week 2 is what's in a name. Week 3 is my worth in God. Week 4, what is inside. Lahat po yun na subtopics related doon sa main topic ng self-esteem. Okay? So, lahat po yun. Kung ituturo mo ito, kahit buong isang taon, magagamit mo. Tingnan niyo po, in God's eyes, objective, purpose, ano yung material? Siyempre, book of hope, and then, body, may mga readings, pababasa mo sa bata, section 4.29, nandito po yan. And then, discussion about the story, and then, activity. And then, hindi lang yun. It also has conclusion and assignments. Nakuha niyo po? So, ang ganda. Nandito na lahat po yan. No? So, may participation po ang mga bata sa reading, using the material, and kayo naman yung nagpa-facilitate para po dito sa mga lessons na to. So, maganda po siya. No? Ito pong February, ginamit po namin yung topic about love. What is love? No? So, ginamit namin yan. So, may mga topics siya. Napaganda po, relevant po yung mga topics. Kasi kung topics po patungkol sa love, kinds of love, the perfect love, yan po yung mga topic, the perfect love, life of love, love versus infatuation. Di ba? Andiyan po yan, nandito po yan sa Book of Acts. So, one of the best thing to do for follow-up is you volunteer yourself to facilitate the students, or in each classroom or in each class, using the material, the Book of Hope. Present to sa teacher. Ma'am, we have the teacher's manual. We can work hand in hand po para po sa inyo. It's free. We're volunteering ourselves for this. Okay? Ganon din po sa pambata. May teacher's manual din yan. Okay? Madali lang ba sa pambata? No? Unlike sa medyo higher grades na or high school, college, medyo iba na yun. Kasi ito po ay talagang discussion to. Okay? Even to this book. May lead today tayo dyan. Sora. Check ko, meron tayo. Yan. You can have books, no? Pwede kayo magbigay na lang, magbigyan kayo. So we also have this, teacher's manual. No? Yung characteristics of a good leader. A leader needs to have influence. A leader needs to have vision. A leader needs to have growth, no? Initiative, attitude, teamwork, no? Timing. Alam niyo ba, ang characteristics dapat ng isang leader, dapat marunong ka rin sa timing. Huwag lang sabak na sabak. Minsan kasi may mga leaders, sorry to say, there are leaders na napaka-impulsive. Kung ano maisip, go ka agad. No, hindi ganun yun. Need to set plan, no? So, ganun po yun. So, this is the lead today. Sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 14, without wise leadership, a nation falls. No? So, this is in partnership with John Maxwell, Equip Ministry ng Manong. Ano pang natin? Andiyan na lahat. May teachers manual na lahat. And again, as I promise, if ever nawala, I can send manual. Pero ito po, ngayon po, magbabago na rin kami ng book. Ngayon po, ang bagong book, magiging book ng One Hope for this level, I hope for tomorrow.
With teacher's manual na rin yun. No? So, again, you can still use this. Mag-pilot kayo. No? Sa Marikina, nagkanta ko sa Marikina, ang request, alam yung books nila ay 80,000 plus books. So, ito po, Pastora, iskan nyo lang to. Bukas pag-aralan natin to bukas. Okay ba yun? Excited ba kayo? Bukas pag-aralan natin? Yes! Pag-aralan po natin to bukas para at least alam natin yung anong gagawin natin. Any question before we end up? Come on, ask questions. Please. May English version ba nito? Meron. Ito yung English version, may Tagalog version din tayo nito. Pero siguro ang napadala ko dito, English yata yan. Baka English yan. So, check na lang, no? So, any question? Come on. You ask questions, please. Before we end up. Sarap po na nakaupo, ano? Sarap na nakaupo. Ano po tanong ninyo? Come on, huwag mahiyang magtanong. Yes. Pastor, pwede po ba mag-distribute na ng ano? Oo naman. Yes, Oo ngayon. naman. Oo naman. Yung ano. Oo naman. Para sa kanila? Oo naman. Pwede naman. By the way, per box is 200 pieces per box. No, yung mga book natin, 200 pieces. There are boxes na 100 pieces, pero most of the boxes are 200 pieces in laman po niya. Okay? So, pwede na po yan. Pwede na. Wala kayong tanong? Malinaw po ba yung training natin? Parang napapaisip tuloy ako, baka hindi nyo naintindihan yung lesson, mga pinag-uusapan natin dito. Baka wag naman nawa, no? Na nagsasalita lang ako tapos hindi natin naintindihan. Malinaw po ba yung ating discussion? Yes. Sigurado kayo, ha? Okay, sige nga. Anong takeaways mo? Ngayong araw na to. Sa buong hapon. Ang takeaways mo? Yes, anong takeaways mo? For me, siguro, mas kailangan ko pang maging determinado Determined, talaga okay. sa pag-share talaga sa mga bata talaga. Okay, anong takeaways mo sa lesson? Sila natin. Overwhelmed talaga. Sige, anong takeaways mo? Kapsat? Yun, number 1 na gagawin ko share. Share. Okay, determined to share. Very good. Anong takeaways mo? Sige po. Nabutan niyo po ba? Yes. Ano po? Maraming salamat, Pastor, dahil may gagamitin kami sa school. Very good. So, ano pong takeaways? Anong learning na tutunan niyo sa training? Kung paano po follow up sa kanila, ano yung una na gagawin para sila. Riley, Brother Riley, ano takeaways mo? Number 2 yung kahalaga ng mga kabataan, and then yung mga bata get yung involvement, especially ng Involvement. leaders. Right. So, sige, anong takeaways mo, Kapsat? Natanong ba kita kanina? Hindi. Sige, natanong kita ngayon. Anong takeaways mo? Na magkaroon ng involvement yung mga Okay, good. So, again, these are all for today, no? Alam ko po, marami kayong tanong, hindi nyo na may tanong. Pero, ayan nyo, kilala nyo naman si Pastora, no? Siyang tanongin nyo hanggang 12 o'clock. Midnight, no? Alauna, sige lang, tanongin siya. Para bukas, talagang ramdam na ramdam niya kayo. Okay, so, these are all for today, no? Again, meron pa po tayong training for tomorrow. Sunday no bukas, no? So, may training pa po tayo bukas. Please encourage other people, other members to attend the training. Kasi po, ako po, ito po to be honest, I highly prefer first-hand information. yes. No? Maraming nagsabi-sabi, Pastor, pwede mo i-relay na lang namin? Okay, tiwala, ano naman po ako doon sa skill, sa gift ng mga leaders, no? Pero iba po yung first-hand information. Tama po ba yun? So, again, pwede po kayong magtanong pa bukas, i-reserve nyo lang yung tanong nyo kung hindi nyo matanong. Pag hindi nyo na itanong pa rin yung bukas, tanongin nyo na lang si Pastor Ryan Rodelin na lang, no? Hanggang alas 12 ng madaling araw, alauna, no? Para ramdam kayo na, no? So, wala na po ba talagang tanong? Again, I encourage everyone, please encourage your other fellow members po, no? Mga kaibigan natin, attend the training tomorrow. Dalawang training pa lang po tayo bukas, ngayon at bukas.
No? Hanggang bukas na. Pero, again, we have 10 training programs. Yeah, nabanggit ko kanina, di ba? Nabanggit ko yun. If you are wanting to have those 10 programs, I am willing. Basta gawin lang po natin ganito. 3 months in advance, inform na ako, or 4 months in advance. Kasi, ang schedule ko po ay 3 months to 4 months ang schedule ko. Hanggang August na nga yung schedule ko eh. Pero na po akong schedule. Pero, again, I'm open for schedule po, no? Basta ay, syempre, tuloy lang po natin invitation. Mag-invite kayo as many as you can. No? I conducted training po sa Cavite, 13 Martires, Cavite. Alam niyo po matin, 700 plus. Nag-conduct ako sa Visayas area, sa Capiz. Capiz? Alam niyo pag sinabi Capiz? Libre, hindi na sila nagbibili ng ticket sa aeroplano. Lumilipad na lang. Okay, nagkanda ko sa Capiz, alam niyo po, matin 777 yata o 78 ang umaten sa training niya. So again, ako po naniniwala ko hindi pa ito yung huling pagkakataon, no? Yung bukas. Pwede pa po tayo magkaroon ng training as long as sabihin niyo lang po kay Pastor Rodelin, I am willing as long as available din po yung schedule ko. Meet halfway. We meet halfway para po makapag-ano tayo. And kung gusto nyo rin po sa Rosario o sa anong bayan, sa La Union, open po ako, no? Sabihin lang po natin. Pero again, paglilinaw, pagdating po sa grupo dito sa area na to, all communication, all Transaction. manggagaling po kay Pastor Rodelin. At si Pastor Rodelin magsasabi sa akin. Para isang ano lang po, hindi magulo yung communication. Pero sa Rosario, again, kung gusto nyo, you can pilot doon sa area ninyo. Pwede po ito. Okay? Wala na pong ba tanong? Makakaupo na po ba ako? Nakapagkape na ako. Anyway, wala na po ba tanong? Pabol lang tanong. 5, 4, come on, 3. Yes. May mga documentation po ba Documentation. na pirmahan ng DepEd kung saan pwede namin itong i-present sa mga principal para po... What do you mean documentation? Like endorsements? Opo, endorsements. Okay. You just go to the website ng DepEd. DepEd website is www.deped.gov.ph. Then click, and then kapag nag-appear na sa screen yung website, okay, yung DepEd, punta kayo sa advisory. Click advisory. Makikita po ninyo doon yung Book of Hope. Kahit i-search nyo lang, Book of Hope. Mag-appear po doon sa advisory. Makikita nyo lang po doon, hindi na siya updated yung date, no? Pero existing pa rin yun. Kasi ito po laging concern ng mga pastor sa akin tinatanong. Pastor, updated na po yung yung endorsement eh. Kahit po ako mismo, last year, galing po ako ng DepEd National Office para po magpa-issue ng updated na endorsements kay Vice President Sara Duterte. No? Nung nagpunta po ako doon, ang sabi sa akin ng DepEd, alam niyo sabi sa akin ng DepEd, why you keep on asking for endorsements? Eh, yung binigay namin sa inyo ay perpetual index. Pag sinabing perpetual index, whether sino man ang nakaupo sa DepEd Secretary, existing yan hanggat hindi namin naalis. No? Existing yon. So hindi yun no? So again, ang one ho po, you can go to the website, DepEd website, look for search Book of Hope, and then print. Okay, ano bang dapat gawin? So, meron ka na nun, tama? As respect sa district supervisor, no? Go to the district supervisor. Ma'am, we as a group, we're giving this free Book of Hope. So, ma'am, can we ask a favor from your office to give us an endorsement so that we can show it to the principal, to the school heads? So, ask for endorsement to the district supervisors. Okay? At kung talagang gustong-gusto niyo pa talaga ng punta kayo sa division. If not, punta na kayo sa, pwede rin sa LGU. You can ask help sa LGU.
By the way, sa amin po sa One Hope, hanggat maaari iniiwasan po namin ang politics. No? Kasi ayaw namin makulayan. No? Ayaw namin makulayan. Pure One Hope. There was this candidate, presidential candidate before, hindi ko na babanggitin yung pangalan. You know what, nanghihingi sa amin ng 800,000 copies of the Book of Hope. 800,000 ha? Tinanong ko, anong purpose? For campaign. Oh, come on. At talagyan daw nila, ratatakan na nila yung pangalan ng politician candidate. No, it's a big no. Sorry, sabi ko sorry po, hindi po pwede ito sa One Hope, sa Book of Hope. Okay? So, klaro po ba? Nasagot ko yung tanong? So, courtesy call lang sa district, print the DepEd endorsement, okay? Go to the district office, okay, you can ask also help sa LGU. Sa LGU po, may office dyan in charge yung counselor na in charge ng education. You can ask help doon sa kanya kasi, di ba mga kandidato lagi sila, tututukan natin ang edukasyon, mga ganyan mga vlog, ano? Ito na naman, magsisimula na naman yan, campaign na naman yan. No? So, patunayan nila. Ano? Patunayan nila. Again, you have the materials, those materials are free, walang bayad dyan, and kung we're lacking of materials, bahala na si Pastor Rodeline, coordinate na sa akin. And kung gusto yung training ulit, I'm willing. Wag lang po ngayong itong month of April, May. Kasi I need to undergo surgery, no? May surgery po kung kailangan gawin. Kasi yung mata ko, nagka-problema yung kaliwang mata ko ngayon. Medyo blurred na siya. Pero yung kanan, wala. Kasi may lens na po ako sa mata. So nahirapan yung kaliwa ko. Yung kanan may lens, yung kaliwa, wala. So na-pressure yung kaliwang mata. Kaya kailangan ko magpa-opera po sa mata ko sa kaliwa. Okay? Okay, any questions? Lana? Gusto niya talaga umuwi, no? Pagod kayo, no? Grabe, pagod kayo mag-aapon. Ano ba yan? Sige. Pastor, so yung pakikipag-usap sa district supervisor, Yes. sufficient na po yun, no need sa division. Okay, once the district supervisor asks, no, sabi niya, you also ask permission to the division superintendent. Go. Wala nang problema doon, no? Opo, pero ang una is sa district. Yes. Huwag kayong dedirekta sa division. One at a time, no? Kasi pangit ang binabypass natin yung district, nag-division kagad kayo. Pangit po yun, no? And by the way, you can also make courtesy call sa mayor. Kasi ang hirap naman po, kung si Pastor Cesar yung mayor, no? Tapos malaman ni Pastor Cesar may nangyayaring distribution sa sasakupan niya. Hello, disrespectful yun, no? Inform the mayor, we're going to have distribution po sa ating pong bayan. Malay niyo, sabihin pa ng mayor, o sige, ilan ba kayo dyan? Kailangan niyo bang merienda? Wow. Di ba? Ano niya nangyari ito, to be honest? Nagkaroon ng distribution sa Nagtipunan, Quirino Province. Wala yung mayor, yung vice mayor lang. Nag-provide yung vice mayor ng isang sakong bigas. Oh. Dumating yung mayor, nalaman niya isang sakong bigas, nagbigay din yung mayor. Siyempre, hindi pa patalo si mayor. No? Nagbigay din ng pagkain si mayor, alam niyo yun? Come on, hindi ito paligsahan, pero part nila yan eh. Kasi, constituent sa manyang makikinabang eh, di ba? So, make courtesy calls din sa mayor's office, in respect to his office. Opo, kasi first time po maglakad niya po ng ganun dahil sa project yan. Basta sinabi nila, you have to go to this person. Yes, ganyan. yes. Sunod na ako ng sunod without hindi ko na- Right. Kasi kailangan po yun. Again, respect po natin yun sa kanilang mga departments. No? Kung kahit naman siguro kung ikaw yung nasa department na yan, tapos binaypass kita, pwede mo sabihin, huwag niyo tatanggapin yan kasi wala akong endorsement dyan. Pangit po yun. So, gawin natin yung dapat. Okay? Gawin natin yung dapat. Mga courtesy calls. Ganon din po sa ganon din po sa kasamang bayan, no? Ganon po yung ginagawa natin. No? Any question pa? Pahabol. Sige po, magtanong na po kayo. Well, we still have time. Alam ko po napagod kayo tsaka kaupo, no? Talaga. Nakakapagod po talaga umupo. Okay. Wala na po talaga. Grabe, ako pa no?
Sige. So these are all for today. Hope and pray po talaga may natutunan tayo. No? So that pagdating sa distribution, talagang ma-apply kagad natin yung distribution yung natutunan natin. So, again, wala na po ba talaga? Talaga, iusap pa ako, wala na talaga. Okay, sige, wala na. Ayan, tanong. Yes. Say for example po, Pastor, yung materials po dadalhin sa school. Yes. Tapos kailangan po bang train yung mga teachers na magturo po sa ano po? Who's teacher? Who? Deaf and Teachers sa ano po, we are in the Volunteers? school kasi hindi po, yung teacher mismo. Okay. As a part of our GMRC or values po. Okay. Are you a teacher by profession, ma'am? Yes po. Okay. Ganito po yun. Hindi naman po kinakailangan na, kasi ang DepEd po, they have their own curriculum, right? I believe, no? Meron po yung ginagamit o ginagamit na material. Tama po ba? Meron Sa po GMRC? sir sa public yung mga... Education sa pagpapakatao, Yes right? po. Tama po. Pero for the private po, we have our own... Sa private. Okay. If ever lang po, no? It would be good, again, you can train these teachers of yours. Kung kayo po yung head, no? You can train these teachers of yours para po meron silang knowledge about this kind of program, no? For values education, GMRC. You can train them. Or, if ever, no? If ever, pwede naman din. Christian school po ba yan? Public Christian school? Okay, kung Christian school po yan, if ever lang po, no? Malaki po bang school yan? Population? In what number of Around students? 170. Okay. So, again, kung ano mo apply ninyo dito, matutunan ninyo dito, pwede po yan. No? Hindi ko na po kasi mahati oras yung sarili ko rin. No? Travel po kasi ako ng travel. Pero again, I'm willing, if ever na magkaroon tayo ulit ng training, you can bring your teachers, no? Para po makasama sila sa training. And if they are available for tomorrow's training, Sunday naman ng hapon, I believe, no? You invite them, encourage them to join the training tomorrow. Values education po ang training natin bukas. So again, invite some people. Invite your co-leaders, members of the churches. Okay po ba yan? Uwi na kayo, no? Nabannog na. No? Sige po. So, may I call on Pastora Roderick to close us in prayer or whatever? Ano bang plan? Kayo na po. Take charge. May tanong May sa tanong atin. pa daw po. Sige. Sige po. Sige po, tanong na. Kala ko, nakano na ako eh. Sa public school po, Yes, ma'am. meron po yung mga nag-volunteer na nagtuturo from Catholic. Tapos may Catechism? Opo. Okay. Tapos may isa pa pong isang sect. Tapos, bali, papasok po kami, bali, pangatlo po. Okay. Halimbawa po, Mr. pag sinabi nung principal na okay na itong dalawa na ito. Yung parang ganun. Okay. Good. If ever na sinabi ng principal, ay hindi na, okay na itong dalawa, tama na. Okay. By the way, unang-una sa lahat naman po ng mga religious group, they have rights, no? They have rights to teach ng values. Actually, lahat ng religious group. Pero, sad to say, most of them, they're not teaching values, they're teaching religion. Right? They're teaching religion, catechism. No? So, you just do your effort. Ma'am, we have this material, ma'am. This talks about values. No? We're not teaching any religion or doctrines. We're teaching this material, Book of Hope. Purely Book of Hope. Okay? Pag sinabi yung teacher, oppose siya yung teacher, principal, ay okay na. Huwag nyo na pagpilitan, please. Huwag nyo na pagpilitan. You pray. One thing you need to do is to pray. Agkararag ka ti Apo Diyos, manalangin ka sa Panginoon, that time will come na itong puso ng principal, bubuksan niya. No? Diba, nasabi ko nga sa inyo kanina, as I entered the school of Piat Cagayan, ayaw nila, pero nung nakikita, I keep on praying on my mind. Because Lord, touch the heart of this woman. Then sabi ng principal, nung Madam Superior,
I will allow you for the distribution. You pray, no? And if you were given a chance to do distributions, grab the opportunity. Kagad-agad, habang mainit pa, sabi nga, habang mainit pa yung bakal, pupukin mo na pupukin na, sabihan mo kagad, ma'am, we're willing to work hand in hand with you, ma'am. Promoting values education, no, sa GMRC, using this material. The students have their books, while we, as facilitators, we have our teacher's manual. Okay? And give them the book para ma-browse ng teacher or the school head, ng principal. Ma-browse niya na, oo nga, no, purely values talaga to, wala itong religion na pinag-usapan. Walang set. Okay? May batas po talaga dyan, alam ko may batas dyan na pwede tayo, kahit anong religious group pwede magturo. Pero alam naman natin, sa Pilipinas, we're being discriminated too, as Christians, as born-again Christians. No? Pero alam niyo ba yung tinuturuan namin school ngayon, dalawang school? Ano po sila? Ang principal is Iglesia ni Cristo. Yung principal. Sabi nga sa amin ng ibang mga teachers, buti pumayag po si Sir kasi Iglesia ni Cristo si Sir eh. Sabi ko, Iglesia din naman kami ni Cristo eh. O sige, si Cristo nasa puso natin eh. Kala nyo ha? Kayo ha? Kala nyo, biglang nagbago ako no? Hindi ka ba Iglesia ni Cristo? Iglesia ka rin ni Cristo, nasa puso. Saksi ka ba ni Jehovah? O, saksi din mo eh. Ano ang ibig sabihin? Come on. Born again Christian ka, alam mo yung tama. No? Witness ka nga, di ba? Sabi, be willing to become involved. Witness for Christ. Diba? Pinag-usapan natin yan. Witness ka ni Cristo eh. Saksi ka eh. Napag-confuse kayo, ano? Pastor, ano ba talaga ito, Pastor? Iglesia ni Cristo ba ito? Come on, don't be confused. No? Again, offer yourselves for an opportunity to teach or facilitate to students. Wala na pong tanong. Salamat po sa walang tanong. Maubos ko na po ba ito? Pwede na? Kunti na lang eh, oh. No? Okay na po? Wala na? Makakasa po ba ako na double pa yung numbers natin? Please? Can you bring one? Each one bring one? Pwede ba yun? Yes. Please do, please do. Kasi minsan lang po ako pumunta sa isang lugar. After this, pupunta po ako ng Davao, na Zamboanga. So please, encourage, no? Please. Please. Makakaso, ilan tayo ngayon? In attendance, ilan? 43. 43. So ilan tayo bukas? Ay, 46. 46. Ilan tayo bukas? 92. Ha? 92? 2. O, yan ha? Each one bring one. Sabi mo sa katabi mo, each one bring one. Okay? Klaro yan ha? Oh, okay ba yan? Totoo ba yan? Parang sa ilong lumabas yun. Yeah. Parang sa ilong lumabas. Yeah. Come on, please encourage, no? Sayang po. Sana po sa buong maghapon ito may natutunan tayo. No? At maging daan to para mag-encourage pa kayo na sumama bukas yung mga wala dito. Okay? Tapos na po tayo? Okay na? So, bigay ko na po yung pagkakataon kay Pastor Rodel. Palakpakan pa natin ang Diyos. And of course, thank you so much po, Pastor Bong, sa napakagandang teaching sa araw na ito. Hindi po gaano nakakapagtanong siguro yung bawat isa dahil overwhelmed na sa na-receive na revelation from the Lord and you already have visions or plans kung paano i-implement ito. So, baka siguro yun po ang inyong may share sa ngayon. But any other questions, kung talagang meron po kayong naisip mamayang gabi while browsing your manuals, isulat po natin. Isulat po natin agad para na sa gayon bukas pwede po natin siyang matanong. Yan. And also, we encourage po ang bawat isa na talagang mag-invite kasi dalawang topic pa po ba sa next, dalawa pa po bukas. Okay. Yeah, values education pero mas makapal po. Kung titignan niyo yung handout natin, di ba, meron pa tayong mas makapal pa na handout na naiwan. So yun po, thank you so much for everyone's active participation sa ating ngayon. Palakpakan naman natin. Yes, and alam ko po sa iba, may mga hindi nakadalo, no? Na nakapag-register. So just like to our brethren sa source of the living word.
living word. Sabihin na lang po natin sila para bukas after service. They will come and join us. Sino po gusto mag-share? May gusto po bang mag-share ng plans na niya kung paano gagawin? Yan, para ma-encourage naman natin ang ating speaker. What are your plans to do? Sige po. Tayo lang po. And let us share it now. Teacher Brenda. With future principal. And so, ang ganda lang talaga, gusto ko lang din pong encourage ng bawat isa. For us po, yung pagpunta ni Pastor Bong dito is an answered prayer. Na as we are launching po yung project po namin na may pag-asa sa pagbasa, we need to be trained. Kailangan po ng mga volunteers na ma-train kung paano nga po tayo magtuturo doon sa elementary. Kasi aside from the community po, ang aming tina-target is merong school doon na tina-target po namin. And by the grace of God, we are thankful na kahit Muslim yung principal doon, is willing naman po siya na mag-accommodate. Yun lang kasi ang araw po na ino-offer namin sa kanya is Saturday. That's why we have to ask permission from the DepEd kung i-allow po tayo to use their facility during that day kasi hindi po siya school days. Pero yung mga teachers po doon and the parents, they already registered. Niregister na po nila yung kanilang mga anak when we went there na nag-attend ng meeting ng kanilang PTA. So that's something na pagpapasalamat natin po sa Panginoon. Whether magagamit po ang facility ng DepEd, yung school na yun or hindi, matutuloy pa din naman po yung project. But we pray po na sana maalaw tayo ng DepEd. So yun nga po yung sabi ko dahil binigay sa akin is the address ng division superintendent. Agad-agad po ako yun ang sinulatan at yun yung binigyan ng letter from principal, okay siya, to the nagpunta kami sa barangay sana pero unavailable si barangay captain. We went to the mayor's office. And wala na naman si Mayor, pero na-receive po and then we went to the division superintendent. Wala din po si division superintendent. Pumunta na naman ako sa district supervisor. Wala din po. Dahil pala Friday. Friday pala kasi. Sa Friday yung araw na yun, it's their Friday pala. So, we will be going back there on Monday and let us pray, hindi lamang po sa ating lahat, no? As we would coordinate to those schools or sa community kung saan po tayo mag-reach out. May the Lord give us this favor. Sa ganyan po is ma-implement natin yung gusto natin gawin for these children and youth. Natin po i-reach out. So, sino po ang merong dyan? Tapos ang sarap lang kasi meron din silang pang-Muslim na booklet and sabi ko kanina, wow, thank you Lord kasi pwedeng magkakaroon tayo ng idea on how to paano ba i-share yung message about the Lord, no? Kahit na meron po yung principal na hindi siya kasi Muslim po. So, yun, God is really good. Sa inyo naman po, what are your plans? Gawin po natin. What's planning for Go home. For I know. Yeah, and of course, sa mga kasamahan po natin, nagtuturo na po. Ongoing na nagtuturo naman na sa mga elementary schools. Lubas Elementary School po ba? Yes, Lubas Elementary School sa kanilang values education subjects. Praise God for that. Ano pong nakuha natin ngayon sa mga kapatiran po natin? From source, sige po, one representative. Amen! Mga future leaders. Ngayon kami di kastakan sa utang mo pa mawat. Siguro mawat na yung wala. So, first of all, nagkapasalamat ako sa Panginoon for the privilege. Nasa kasipre kay Pastor. Ito ay maraming naidagdag sa lesson ngayon sa pagtuturo namin. Kasi nag-start na kami kasi magturo sa Lubas Elementary School. Kaya
sabi ko, wow, talagang challenging, pero sabi ng mga kasama ko, kailangan talaga na itong training na bigyan natin ng value. Kasi yung value na to kasi hindi magagamit mo to doon sa school. Kaya sabi ko, ang ganda pala lalo na may mga materials. Kasi yung mangga misaya na ibigay din sa amin, na start din namin na ituro, ang nakikita namin sa mga bata, mostly nga very more traffic lang ang walang mga visual aids. Parang nakikinig lang sila na wala lang, ganun. May mga, alam mo naman ang mga bata, may mga naggagas, may kumakain, ganun. Pero kung meron pa lang mga visual aids, saka ipapakita mo, nakikinig sila, saka meron silang libro na copy nila. Kaya nakita namin na mas maganda pala na may mga booklet na katulad nun na pinakita ni Pastor. Kaya sabi ko, ito, dagdag kaalaman na naman na ituturo natin sa mga bata. Kasi kailangan talaga ng mga bata ngayon, iba ang attitude sa mga bata ngayon Talagang hindi ko maintindihan din kasi syempre hindi ka pwedeng nga rin magalit kasi di ba? Pag kinulot mo yan, baka isumbong ka sa parents nila, mapunta ka pa sa DepEd. Kaya salamat, yun lang ang mga bukas, may mga tanong yung mga kasama ko. Salamat. Meron ba? Last one. And meron po pala tayong announcement na announcement for 5 seconds, no? After ng isang tanong. Isang mag-share. Future principal natin. Future principal na po. Okay. And then mag-picture daw po tayong lahat. Okay. Go share your plans. Sige naman. Praise God po, nagpapasalamat ako sa Diyos and as representative ng loob sa children ministry po namin. Nagpapasalamat ako sa mga natutunan ko, napakalaking bagay talaga nito na maidagdag talaga para matutunan yung mga bata. Kasi talagang ako personally napakahirap din talaga. But still yung talagang yung compassion mo, yung desire mo na talaga ma-share sa kanila yung talagang kaligtasan din na magkaroon tayo ng malasakit para sa the next generation. So ako po ay nagpapasalamat kasi yung about dun sa film, yung animated film na yun, malaking bagay po yun na meron siyang narrator na talagang tayo is talaga, kasi ang mga bata talaga pagka binigyan mo sila talaga ng mapapanooran at ganun yung talaga nakikita nila, magkakaroon din sila talaga ng enjoyment. So habang natututo na sila, nag-e-enjoy pa sila. So napakaganda talaga na talaga worth it po yung pagpunta namin dito ng 3 hours. So nagpapasalamat po kami sa buhay po ni Pastor po. Yung lamang po, glory to God po. Thank you so much. Yan po. So, talagang whole package, no? Parang wala na tayong kakailanganin pa. Tayo na lang talaga ang gagawin. Ano tayo mag-go, okay? So, ayan po. May we give short time kay Misty, Sister Misty Ramos, administrator po ng ating Agape School of World Evangelism to promote something po para doon din sa ating school. Good afternoon po sa ating lahat. And pwede po ba natin i-flash yung bibilisan ko na po para hindi takaw oras. Ipopromote lang po natin yung ating Bible School located sa Tumbod, Villasis, Pangasinan. So yung ating Bible School po dati ay 10 months or 1 year, 10 months. 7 months siyang lecture and 3 months na OJT. Ngayon, kinonsize na po natin siya ng from 10 months to 4 months. Ayan, kung Di ba, meron po tayong brochures dito sa mga interesado. You can just kumuha na lang po tayo doon sa may registration area. Ibibigay niya ngayon. Bibigay ni Calvin ngayon doon sa registration area, okay. So, ang vision po ng ating Bible School is training leaders who are called to make a difference. And I believe lahat po tayo, we are all called to make a difference. No? Sa ating mga schools, sa ating community, sa ating family especially. So, yan. Sorry po kung medyo mabilis ako magsalita kasi yan, mabilis po talaga.
And yun, ang mission po natin is to teach and train believers to understand the nature of God more and deeper, of course, find their calling in the body of Christ, and also to learn to obey the leading of the Holy Spirit. So doon po yung mga estudyante po natin ay matututo po sila how to be sensitive sa voice at sa leading ng Holy Spirit. So sabihin ko lang po sa atin yung overview ng ating course. Meron po tayong klase from Monday to Thursday po ang klase po ng mga estudyante. Kung meron po tayong mga leaders sa church that is willing na mag-undergo ng face-to-face. 4 months po yan, intensive training sa Bible School. Mondays to Thursdays, meron po tayong klase. Okay? Students will have lectures from Mondays to Thursdays, and of course, meron tayong weekly exam na every Friday. Huwag po kayo mag-alala kasi isang subject, isang week po yan. Pero depende, 1 to 3 subjects a week po ang ating klase. And on the weekends, yun na po yung makakonsider po natin OJT. So doon pa lang sa first week, sasabak na agad yung mga estudyante natin ng OJT. Pero hindi po ibig sabihin na sasabak na kayo sa OJT at 1 week pa lang kayo sa Bible School ay magpipreach na po kayo. Wag po kayo mag-alala dahil step by step po yan gagawin natin. So ang OJT po natin ay every weekend sa this designated church na mabibigay po sa mga estudyante. And of course, ayan, sige. Yan, masabi ko na kayo. Nahuli siya. Okay. Sige po. Yan, meron po tayong facility. Meron po tayong female and male dorms. Magkaiba po yan. Same building pero magkaibang room. We can cater up to, ano ba, 10-10? 15-15? Yan, sa mga nakapunta na po doon, meron po tayong dorms. Meron din po tayong cafeteria. Spacious po yan kung saan students will be able to cook. Nakakatuwa po kasi dito po natin nakikita na may mga mature na, akala natin mature, hindi pa pala marunong magluto. So dito rin, natitrain din tayo magluto, maglinis, ganyan. Hindi lang siya talaga sa Bible, hindi lang siya Bible-based, kundi yung lifestyle po natin ay mababago at matitrain din. So meron din tayong classroom. And ito na po yung course overview na nasasabi ko kanina. Mondays to Thursdays, class session. Every Friday ay exam. And every weekend ay OJT. Ayan. So, Friday, pagkatapos ng exam, aalis na sila, pupunta na sila sa pag-OJT-han nila. And then, Sunday ng hapon, babalik ulit sila sa Bible School, sa campus. And meron po tayong chapel services weekly. Ano po ibig sabihin ng chapel services? Magkakaroon po tayo ng practice services kung saan masya-shuffle po yung mga estudyante. You will be able to learn how to pray in front, how to speak in front, how to preach, how to lead praise and worship and everything. So magkakaroon po dyan ng mga constructive criticisms. Hindi lang po sasabihin sa inyo yung problema ng walang solusyon. Meron at merong solusyon na pwede po natin i-apply. Okay po? And then, ayan po ang ating faculties and staff, of course, with our Madam Director, Madam Mirna Schultz, and everyone there. Ayun sila. Okay, so yung mga staff po natin, hindi lang po natin sila teachers sa classroom, kundi they can be our mentor. Kahit nag-graduate na po tayo, kahit ilang taon na po tayong wala sa Bible School, the relationship is still there because it's Christ-centered relationships. So, yun po. May susunod pa po dyan. Ayan, upon completion, ito na po yung mga kayang gawin ng mga estudyante. Pag nag-graduate na sila, pwede na sila mag-evangelize. Praktisado na sila mag-evangelize dahil sa OJT nila, ilang weekends yun, na mag-evangelize sila, magsa-service sila. They will be able to preach, handle small groups, manage children and youth ministry. Dahil meron ng weekly chapel service, and meron pang weekly OJT. So, hasang-hasa na po ang estudyante natin pagka-graduate po ng Bible School. So, yun po. And ano may susunod po dyan? Ayan. So, yun na. Come and study with us. Where you can understand more of God's nature, find your calling in the ministry, learn to follow the leading of the Holy Spirit, and of course, build lasting relationships.
So, yun po. If you're interested for more information, contact nyo lang po ako. Meron pong contact number dyan. Meron din pong contact number dito sa likod. Yan, sa likod po ng mga brochure. May contact numbers po dyan. And yung tuition, nandito na rin po sa dito. Naka-print na din po. Pero sabihin ko lang, so registration fee is 1,000 pesos. That's including yung yung IDs and uniform ng mga estudyante. And then 2,500 per month po ang tuition fee. Well, kung medyo mahirapan po tayo sa pagbabudget, you can approach us po para mai-apply po natin sa kung anong scholarship po ang pwede. So, yun po, mag-reach out lang po tayo and i-open ko na po, actually, in-open ko na po yung early birds. Ang enrollment ay starting June 9, supposed to be, pero early birds, you can enroll anytime na po ngayon. As of now, in-start ko na po yung listahan ng mga possible students po natin. So if you have queries, questions, just ask us po and we will cater you happily and joyfully. Yun po, so to God be all the glory and binabalik ko na po kay Pastor Rodney. Thank you so much, Sis Misty. Yan po, so that ends our... Intindihan ko ba natin yan? Biglang nag-shifting Okay, that ends po yung ating training sa araw na ito. So, tayo po tayong lahat to close this in prayer. Pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang biyaya.